Kim Pao, mga kachika, nakakandado sa Paris. Dito pinag-uusapan nila kung gaano daw ba katotoo na si Kimi ay nasa Paris ngayon. Dahil merong mga fans na nagsasabing nakita nila si Kimi doon. Diba? Kung gaano katotoo to, mga chika, panoorin din natin to. Yan. Bang Kim Pao, ang kinikilig na Kim Pao. Sumunod ba talaga si si Kim sa Paris? Parang nananahimik siya Parang diba? wala siyang mga postings sa nakaraan. Walang posting talaga, ang linis to the max. Asan ba talaga si Kim Chiu? Habang ginagawa natin to, wala pa ako nababalitaan talaga, di ba? Tahimik yung sockmed niya. Kasi sinasabi nila, di ba sa Paris, mayroong lugar doon na naglalag ng kandado. Kaya sabi nila, ang Kim Pao ba nakakandado na rin sa Paris? Mukhang nandun sila nakastay ngayon, talagang naglagay din ba sila ng kandado? Padlock? Para di ba? Wala nang hiwalayan. Ibig sabihin niya, Magic, alam niyo ba yung nakakandado? Di ba merong lugar dyan sa Paris? Yung pinicturean niyo ni Mama Jet nung yung isang area doon, yung parang may mga nilalak sila doon. And then doon sa area na yon, parang yung mga lovers, doon sila parang nagsusumpaan and then nilalak nila yung kandado doon, tapos tinatapon nila yung susi doon. So yun yung ibig sabihin nila nakakandado. Yun, sabi ni Madam Luz Lumindera Prisa, love lock area. Tama yun. So ayan yun. Ganon. Gusto nyo ba yon mga kakimpaulandia? Tama. Naku, kilig na kilig ang mga kimpaulandia dyan. Sigurado. Di ba? Pero alam mo talaga, meron din nalulungkot. Talagang, kasi minsan parang binibira nila. Di ba may project itong si Paulo? Tapos, si Kim. Kay Nadine, di ba? Yung... Tapos sinasabi nila, dapat daw talaga natapusin daw ni Paulo yung project. Dahil para mag-grow itong si Paulo bilang aktor. Kasi para medyo ibang partner naman yung makasama Pero niya. nagdaramdam yung mga kakimpaulandia kasi parang masyado na lang minimiss ang Kim Pao. Ang lakas-lakas naman ng Kim Pao. Totoo naman kasi. At may mga acting din naman silang pinapakita, nagkaka-award din naman sila para sabihin hindi nag-grow si sa Tsaka Kim iba't ibang Pao, role naman yung mga ginagampanan nila kahit sila pa rin yung magkasama, Tito, di ba? So talagang nagagalit yung ibang mga kimpaulandia kasi nga bakit nyo parang minimenos tong Kim Pao, parang gano'n, kailang mag-grow ni bilang actor talaga namang nag-grow din naman yung dalawa, di ba? O isang love team, kailangan talaga minsan may ibang ka-partner, di ba? Okay, andito pa rin yung KP na lang, Madam Jang Beats. Yan, ito mga kachika yung sinasabi na na parang ang dami pa rin daw ng babash kay Kimi tsaka kay Paulo dahil sa pagkakaroon nila, or to be specific, to be precise, si Paulo dahil sa pagkakaroon niya ng ibang mga ka-partner. Twice nang nagkaroon ng ibang kapartner si Paolo Abilino while he is in love team with Kim Chiu. Diba? Yung isa sa elevator kay Kylie. Okay, and then the other one is ngayon nga kay Nadine Lustre. So madalas binabato nila ng pambabati ko si Paolo. Sinasabi nila na si Paolo daw ay hindi talaga seryoso kay Kimi dahil lang sa simpleng rason na nagkaroon siya ng ibang mga kalab team. Ang hirap pa ulit-ulit sabihin nito, lalong-lalo na sa mga bashers, na yung mga ginagawang yan ni Paulo is purely work-related. Like, hindi mo pwedeng i-relate yung nararamdamang feeling, pagmamahal, nung isang tao sa kanyang girlfriend dahil lang meron siyang work, na meron siyang kasamang ibang babae. Di ba? Like for example, may wife ako. Di ba? I have a wife. Pero dito sa Chika Patrol, kausap ko puro babae. Si Madam Queen Catherine, babae. Queen Catherine, babae. Wena Galiosa, Maricho Cortez, Madam Jangdi, Madam Eve, lahat kayo babae. Magsiselos ba asawa ko? Hindi. Kami nga nung asawa ko, swerte na pag nag-usap kami 1 oras sa isang araw Samantalang dito, mga kachika, buong araw, linggo-linggo, magkakasama tayo. Tagal-tagal natin nagkukwentuhan. Magsiselos ba siya? Hindi. I'm doing this because this is part of my work. Di ba? Kahit na kinikita ko rito, magkano lang. Mas malaki pa yata yung pang merienda ni Queen Catherine sa araw-araw. Sa kita ko dito sa isang buwan. Di ba? Yun din yung kay Paulo. Bakit ba nila parang kinukonsensya, ginigil trip nila si Paulo dahil nagkaroon siya ng ibang
kapartner dito sa bagong seryeng ginagawa niya. 'Di ba? Simple work. Hindi yan in any way nakakaapekto sa real feelings niya for Kimi. 'Di ba? Pero kasi ngayon, Tito, parang kahit Yan, tama si Bisitasyo. Ano pa ba asahan mo sa basher? Puro nga lang don't mind them eh. Puro nega lang. Oo nga, Madam Bisitasyo, nainis na nga ako eh. Stress ako, dagdag ba sa iniisip ko, no? Ayan. kaanuhan nila kainitan pa kasi. Oo. Tapos may mga nagsasabi pa, si Kim daw dapat parang pupulutin sa kangkungan. So na-hurt Bakit may ang mga ganun? Paulandia, di Ba't may ba? pupulutin sa Oo, kangkungan? actress yan eh. Oo, tsaka Kim Chiu na yan. Kim Chiu yan, di ba? Oo. May napatunayan na, naging True. best actress, naging Lahat. best TV host, Tama. di ba? So, Oo, bakit may ganung mga issue na pupulutin sa kangkungan, Oo, no? May, parang parang nagagalit tama. ang Kim Paulandia dyan, di ba? Nako. Yun talaga yung Ayaw ng Kim Paulandia ng mga ganyan. Correct, diba? correct, 'di ba? Oo, nakakaloka Loka ka. talaga, oo. Tapos kahapon nga talaga tinatanong ko talaga yung mga yung Oo. mga tao kung ano na nangyayari Oo. talaga sa Kim Pao. Wow. Sabi nila, tahimik si Kim. Wala kasi mga wala update, wala mga Hoy Kim, ano. nakakabingin katahimikan Kaya mo nga. ha. Baka meron kayong update diyan mga friendship ha. Wala rin. Wala rin kaming update. Showbiz Police. First time kong na-experience, wala si Kiming mga actual stories, posts na siya talaga yung gumawa. As in, first time. 3 years na ako, 4 years na yata akong nagva-vlog ng Kim Pao, 3 years. Linlang days pa lang nagva-vlog na ako sa Kim Pao. Ngayon ko lang naranasan si Kimi ganito katagal. Kaya nga naisip ko dati baka tama yung sinasabi ng mga bashers, hindi kaya si Kimi meron ng baby talaga siya. Sabi kasi nila baka daw si Kimi nagbuntis daw ngayon. Anyway, so first time kasi to, di ba? Ayan. May nakakakita kay Kim Chiu. Oo, ayan. May nakita sa Paris, nasa Paris ata. Oo, 'di ba? Baka nagtatago, wag ka nang Oo. diyan, mag-post. Tama. Parang ganon. Heto na, syempre yung inaabangan nila Yun, ha. oo, Tito. Yung ating exclusive interview sa isa sa mga bida ng All About Her, ang leading man. 'Di ba? Si Tony Labrusca. Watch po natin 'to. Go, go, go. So, yon mga chika. So, sa ngayon, wala update talaga si Kimi. Grabe, ang tahimik ng kanyang social media. Mainit ngayon ang usapan tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino dahil maraming fans ang naghahanap at umaasang makita silang magkasama ulit. Trending sila kadalasan dahil sa projects o teleserye rumors, gusto ng fans ng bagong tambalan. Public sightings, kapag may event o lumalabas silang magkasama, agad itong pinag-uusapan. Social media interactions, simpleng comments o posts na papansin agad. Malakas kasi ang chemistry nila kaya patuloy ang clamor na magkaroon ulit sila ng proyekto o linawin ang real score nila. Sa ngayon, wala pang official announcement kung may bagong proyekto sila o kung ano talaga ang status nila, pero siguradong patuloy silang babantayan ng fans. Sa totoo lang, normal at expected yung ganitong balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na ngayon na active ulit ang tandem nila. Ito ang real take ko sa balitang hinahanap na sila ng fans. Number 1, resulta ito ng kasikatan nila bilang love team. Matagal nang malakas ang Kim Pao at ilang proyekto na rin ang ginawa nila. Kaya kahit wala silang update, hinahanap talaga sila ng fans. Number 2, may dahilan kung bakit sila tahimik ngayon. Ayon sa latest reports, parehong busy ang dalawa. May kanya-kanyang ginagawa at nasa ibang lugar pa, kaya bihira ang updates o sightings nila. Number 3, mas lalo silang hinahanap dahil may bagong proyekto. Nagbabalik sila sa seryeng The Alibi na kasalukuyang ipinapalabas, kaya mataas ulit ang interes ng publiko sa kanila. Hindi naman ito negative issue. Patunay lang ito na malakas pa rin ang hatak nila sa fans at excited ang publiko sa kahit anong update tungkol sa kanila. Minsan, habang mas tahimik ang artista, mas lalo silang hinahanap, lalo na kung may kilig saktor tulad ng Kim Pao.
Kung pag-uusapan ang balitang hinahanap na ng fans sina Kim Chiu at Paolo Avellino, masasabi kong hindi lang ito simpleng showbiz ingay. May mas malalim na dahilan kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng publiko. Una, emotional investment ng fans ang pinakamalaking factor dito. Sa Pilipinas, kakaiba ang kultura ng love teams. Hindi lang sila basta magkapareha sa screen. Para sa fans, parang real ang connection na nakikita nila. Sa kaso ni Kim at Paolo, hindi pilit ang chemistry nila. May natural na kilig, may depth at may maturity na hindi common sa typical love teams. Kaya kapag bigla silang nawawala sa spotlight o walang updates, parang may kulang sa routine ng fans. Ikalawa, timing at momentum. Kapag may ongoing o kakatapos lang na proyekto ang isang tambalan, doon tumitindi ang demand. Parang bitin ng audience, gusto pa nila ng continuation. Kaya kahit simpleng balita lang na wala silang ganap o bihira silang makita, nagiging malaking issue agad. Ibig sabihin, hindi nawawala ang interes. Actually, lalo pa itong lumalakas. Ikatlo, mystery factor. Aminin natin, bahagi ng appeal ni Kim at Paolo ay yung hindi nila paglalabas ng lahat tungkol sa personal nilang relasyon. Hindi sila sobrang open, pero hindi rin totally sarado. Yung ganitong in-between na estado ang lalong nagpapaisip at nagpapakilig sa fans. Habang walang malinaw na sagot, mas maraming haka-haka at mas maraming engagement. Ikaapat, contrast ng personalities nila. Si Kim, kilala sa pagiging bubbly at expressive. Si Paolo naman, mas reserved at tahimik. Kapag pinagsama mo ang ganitong dalawang magkaibang energy, nagkakaroon ng interesting dynamic na gustong-gusto ng viewers. Parang may balanse, at yun ang nagiging dahilan kung bakit patuloy silang hinahanap. Pero mahalaga ring tignan ang reality behind the hype. Hindi porket hinahanap sila ng fans ay obligasyon nilang magpakita agad o bigyan ng update. May sarili silang careers, priorities at personal lives. Minsan, ang pagiging missing nila ay hindi strategy. Talagang ganun lang ang sitwasyon at dapat din itong respetuhin ng fans. Sa kabilang banda, positive sign pa rin ito para sa kanila. Sa showbiz, mas delikado ang hindi pinag-uusapan. Yung tipong tahimik dahil wala nang paki ang tao. Pero sa kanila, kabaliktaran. Kahit wala silang ginagawa, pinag-uusapan pa rin sila. Ibig sabihin, relevant sila. At sa industriya, relevance is power. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi kontrobersya, hindi problema, kundi patunay mang malakas nilang impact sa audience. At kung tutuusin, bihira ang ganitong klase ng tambalan. Yung kahit walang bagong ganap, buhay na buhay pa rin sa usapan ng mga tao. Kaya kung ako ang tatanungin, hindi nakakagulat na hinahanap sila. Ang mas nakakagulat siguro ay kung dumating ang araw na hindi na sila hinahanap, pero sa ngayon, mukhang malayo pa iyon. May ilan pang angles na pwedeng idagdag para mas maintindihan kung bakit patuloy na hinahanap sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Number 1, malakas ang social media amplification. Hindi na lang TV ang basehan ng kasikatan ngayon. Malaki ang papel ng TikTok, X, Twitter at Facebook. Kahit lumang clips lang o edits ng Kim Pao, pwedeng mag-trending ulit at magpasiklab ng panibagong demand. Ibig sabihin, kahit wala silang bagong appearance, buhay pa rin sila online. Number 2, fan-driven momentum. Hindi na lang passive ang fans ngayon. Sila mismo ang gumagawa ng ingay. Nag-o-organize ng hashtags, gumagawa ng fan edits, nagre-request ng projects sa networks. Kaya yung balitang hinahanap sila, partly fans mismo ang pinupush nito. Number 3, strategy ng industriya kahit hindi direkta. Sa showbiz, minsan ang absence ay nagiging advantage. Kapag hindi palaging nakikita ang isang tambalan, tumataas ang anticipation. Kahit hindi ito sinasadya ni Kim at Paolo, nagwo-work ito sa favor nila. Parang build up bago ang susunod na proyekto.
Number 4, curiosity sa real score nila. Hindi mawawala ito. Kahit sabihin nating work partners lang, hanggat may chemistry, may magtatanong, may something ba? Nagde-develop ba off-cam? At dahil walang malinaw na sagot, lalo itong nagpapalakas ng interes. Number 5, pag-shift ng audience taste. Napapansin din na mas gusto na ngayon ng viewers ang mas mature at realistic na love teams, hindi lang puro kilig. Dito pumapasok ang appeal nila. Mas grounded, mas relatable, mas adult ang dating kumpara sa traditional love teams. Pagtatapusin, perspektibang mahalaga ang iisalang-alang. Minsan, ang ganitong klase ng balita ay hindi lang tungkol sa kanila bilang artista. Refleksyon din ito ng kung gaano ka-invested ang audience sa stories na binibigay nila. Kaya hindi lang nasang na sila ang tanong ng fans, kundi kailan ulit namin mararamdaman yung kilig at connection na binigay nila.